Okay. O rin yung video mo. Opo. Kagantihan tayo. Sige, may tanong lang ako. Okay? Ilang taong ka na, sis? 16. Ikaw, sis? 16 po. 16? Pareho pala kayong 16? Okay. Mag-best friend ba kayo? Opo. Okay. Akala ko magkaaway kayo. So, sige, may tanong ako. Sagutin nyo lang ito ng totoo. Okay? Direct to the point na sagot. Okay? Number 1 question. Okay? Anong pinakamataas sa pangarap mo sa buhay mo? Anong pangalan mo ulit? Marian. Si Marian. Marian, anong pinakamataas sa pangarap mo sa buhay mo? Kalimutan mo na? Yeah. Ikaw, sis? Maging successful. Ay, hindi ka pa successful, no? Maging successful. Para sa'yo, ano yung meaning ng success? Para ko kasi bilang mag-aaral, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral tapos makapagtrabaho para matulungan ko yung parents ko. Matulungan yung parents mo. Okay, sa'yo naman. Okay. So, kaya kayo nag-aaral kasi para makatulong sa parents nyo. So, halimbawa, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, natulungan mo ng parents mo, anong kasunod mo? Ha? Mag-asawa ka na? Ano ba? Wala pa. Gusto ko mag-travel. Mag-travel? Okay. Basta pag natulungan mo ng magulang, ikaw naman, yung sarili mo naman. Pag-gustuhan mo naman yung sarili mo. So, ang mataas mong pangarap is magkaroon ka rin ng pera someday, tama? Yun ang karamihan pangarap ng mga tao. Pero tanongin ko, gaano ka nakakasigurado? Anong pangalan mo ulit? Gretchen. Gaano ka nakakasigurado na sa graduation nyo, buhay ka pa? Hindi ka sure? Ikaw, tingin mo sa next week, buhay ka pa? Hindi mo sure. Okay, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo. Parang ngayon, nag-uusap tayo. Ako, pag alis ko dito mamaya, baka mamaya nabangga ako ng sasakyan. Okay, mabalitaan nyo, patay na pala yung kausap namin nakaraan. Di ba? So, ganun po. So, si Gretchen din, di rin natin alam. Alam mo sa ating tatlo dito, darating ang time yung una maghihingalo sa atin. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi kaya ikaw yun? O ako yun, di ba? Pero sigurado ako may unang mamamatay sa atin. Tama? So, kung isipin mo lang, maraming mga tao ang pangarap nila is yung mga bagay dito sa mundo. Pero ang pinakamataas na pangarap dapat ng isang tao, alam mo kung ano? Kahit maka-achieve ka pa ng mga bagay dito sa mundo, pero ang pinakamataas sa pangarap dapat ng tao, yung maligtas siya. Tama? Yung tipong grabe kaisip-isip mo, sana maging ganito ako, yung pala, 1 week ka na lang. Kaya mamayang gabi ka na pala kukunin. Ang dami po pang pangarap, di ba? Pero ang dapat ng pangarap ng isang tao is maligtas siya. Ngayon, pangalawang tanong. Okay? Anong ginagawa mo para maligtas ka? Ikaw. Basta nagpe-pray ka, maligtas ka na. Ganun ba yun? Mag-ingat. Basta mag-ingat ka lang, maligtas ka na. Hindi mo alam. Ikaw naman, anong ginagawa mo ngayon para maligtas ka? Alam ba, kukunin ka na mamayang gabi. Tingin mo anong ginagawa mo ngayon para maligtas ka. Gumawa ng mabuti. Sabihin, basta gumagawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. Ha? Basta gawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na yan. Maraming gumagawa ng mabuti, tama? So, akala ko rin dati ang kaligtasan, gumawa ka lang ng mabuti, basta nagsisimba ka, basta nagpe-pray ka, okay na yun. Pero hindi po yung totoo. Intindihan mo? Sabi sa Bible, sa Roma 6:23 sabi doon, ang kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Ibig sabihin, ang kapalit ng ating mga ginagawang kasalanan, kamatayan. Ako, meaning ko kung ang kasalanan ko parang papel na magkapatong, siguro grabe nakakapal. Sa'yo, tingin mo makapal na? Ha? Tingin mo may libro ka na rin? Ako siguro may library na. Sa'yo, tingin mo makapal na rin kasalanan. Okay, sabi sa Bible, sapagkat lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao nagkasala. Sa isip, sa salita, sa gawa. Sa isip pa lang
Halimbawa, si Gretchen, naisip niya, mas maganda ako sa kanya, o ganun lang naisip niya. Nagmataas na siya sa, di ba? Nagkasala na siya. Tama? Ano pa? Sabi doon, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, nagkakasala ka na. Intindihan mo? Nagkakasala na tayo kaagad. Ano pa? Sa salita. Minsan, ginagamit natin yung dila natin, makapagsinungaling. Minsan, nakapanakit tayo ng damdamin ng kapwa. Okay? Minsan, nakakapagsalita tayo ng hindi mabuti. Nagkakasala tayo. Ano pa? Sa gawa. Marami pang mga tayo nagagawang kasalanan. Then ngayon, tanong ko kayo. Halimbawa, sinabi ng Panginoon magbasa ka ng Bible pero hindi ka nagbabasa. Nagkakasala ka, hindi? Sabi ng Lord, magbasa ng Bible tapos hindi ka nagbabasa. Tingin mo, nagkakasala ka, hindi? Amen. Nagkakasala tayo. Ang kasalanan, hindi lang ito yung gumawa ka ng masama. Pag hindi mo ginagawa kung ano yung mabuti, nagkakasala ka rin. Halimbawa, sabi ng Lord, ipangaral niyo ako sa ibang mga tao. Maraming mapapa-impyerno pag hindi niyo ako pinangaral tapos hindi mo pinapangaral. Tingin mo, nagkakasala ka, hindi? Nagkakasala. Bakit? Yung bagay na tama, hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, tayo ay makasalanan. At yun na nakakalungkot. Intindihan natin? At sabi doon, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ibig sabihin, yung kapalit ng ginagawa nating mga kasalanan, kamatayan. Dito sa mundo may dalawang klaseng kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. Ang pinaghahandaan ng marami pisikal na kamatayan, yung iba nagpapayaman sila kasi ayaw nila mamatay na mahirap sila. Tama? Yung iba naman, sana pag namatay ako, natutulog lang para hindi masakit. Okay? Ngayon tanungin ko kayo, anong pinakamasaklap na kamatayan? Natutulog ka lang nung namatay ka, ha? Pero napaimpyerno ka. Ano ba? Patay. O yung pinagsasaksak ka dyan, pinugutan ka pa ng ulo pero napalangit ka. Tingin mo saan doon yung kamatayan na masaklap? Natutulog ka lang. Ha? Natutulog lang. Bakit? Napaimpyerno. Kasi yung sakit na mararamdaman natin dito, kahit pa nabangga ka dyan ng sasakyan, pero kung pagdating ng time, langit ka naman, wow, yun ang maganda. Kaysa naman na, grabe ka, smooth lang ng kamatayan mo. Tapos pagdating ng time, impyerno ka naman. Na-try nyo naman talisikan ng mantika? Isipin mo ikaw yung piniprito. 1% pa lang yan ng impyerno. At yan yung nag-aantay sa mga tao makasalanan. Ano mo nakakalungkot doon sa impyerno? Hindi yung apoy eh. Given na yung apoy at mahirap doon. Ang nakakalungkot doon, eternal po yun. Pag sinabing eternal, walang katapusan. Kahit mag-aray pa si Gretchen doon ng 1 million times, hindi matatapos yun. Kahit pa 1 million years pa siya doon, hindi matatapos yun, wala na pong katapusan. Kaya mapalad ang tao habang nabubuhay pa, may pag-asa pa. At yun yung dahilan kung bakit nandito ako. Dahil lahat tayo yung nagkasala, saan tayo papunta? Tama. Tama. Tayo ay mapapa-impyerno at yan yung bad news. Dahil tayo ay mapapa-impyerno. That's why nandito ako para i-share sa inyo ang good news. At ito ang kailangan mo. Dahil nakakatakot pag, alam mo, hindi ko alam kung alam mo, iwasan ko kayo ngayon, hindi ko alam kung si Gretchen, kung sa mga susunod na araw, malay mo, kaya ka kinakausap ngayon, ito na yung huli. Tama? Or ito pa lang yung umpisa.